goodness to each and every one of us. And we acknowledge your powerful presence in our midst right now, in our lives, and also for our devotion or for our Daybreak Global today. We ask, oh Lord God, your powerful guidance to each and every one of us, especially to your servant who will share your message for all your people who are here today, oh Lord God. I declare in the name of Jesus, wherever we are right now, Lord God, is the place of your holiness, of your greatness, and of your power. Lord, enable us to listen to your words today, to your message through your servant. Enable us, Father God, to see your glory. Enable us, Father God, to become victorious to all the things that you want us to accomplish. Thank you so much, Lord God, for this wonderful gathering. We entrust to you everything in Jesus' name. Amen and amen. So Amen, muli amen. po, maraming salamat sa opportunity na makapag-share ng salita ng ating Panginoon. Galing kami ni Myrna kanina sa May Kawayan sapagkat every Tuesday ay meron po kaming maagang commitment doon, devotion sa ilang bago pumasok sa trabaho yung mga taon na po. Nakarinig sila ng salita ng Panginoon. So ngayon po ay share ko yung binigay na lesson para sa akin. So nung nire-reflect ko po ay binigyan ko siya ng title na Through the Fire, Faith Arises. So I hope na dito pa lang sa title nitong devotion ay nangungusap na po ang ating Panginoon. From Romans chapter 4, verses 18 and 19, ganito po yung ating mababasa. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. So sa kabila ng walang pag-asa na po pero umasa pa rin si Abraham. So without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. So alam po natin na ito ay hango sa buhay ni Abraham doon sa Genesis. No po, na tinuring na niyang patay yung kanyang sarili sapagkat matanda na siya noon. Ngunit yung pananampalataya niya sa Diyos ay hindi nang hina, hindi nagbago. At yun po yung kagandahan, habang hindi nanghihina, habang hindi nagbabago yung pananampalataya ay lagi tayong magtatagumpay kahit may mga challenges. So Romans chapter 4 verses 18 and 19 reminds us that faith is not the denial of reality, but the decision to trust God's promise above the reality. Paano ba yung mga pinagdadaanan natin ngayon? Realidad yan, pero mas higit na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi pinadi-deny sa atin ng Diyos yung karamdaman, hindi pinadi-deny sa atin ng Diyos yung problema na pinagdadaanan natin ngayon, hindi pinadi-deny ng Diyos yung krisis pa rin ng pandaigdigan ngayon sapagkat totoo yan, pero mas totoo na makapangyarihan ng Diyos kapag ka nagtiwala tayo sa Kanya. Chat nyo ang amen kung naniniwala po kayo. So every visible circumstance seemed to deny God's promise. No po, parang walang nangyayari noon sa pangako ng Panginoon kay Abraham kasi matagal na rin eh. Yet, Abraham chose to believe, demonstrating that true faith rises above impossibility and rests firmly on the faithfulness of God. So kanya napakahalaga nung pananampalataya, lalo na doon sa mga pangako ng ating Panginoon. So with conviction, I just want to say, God wants to develop unshakable faith within us. So sabihin po ninyo, unshakable faith. Yan ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin na pinapaunawa niya
sa ating teksto ngayon. Medyo mahaba po itong sinulat ko na lahat para dire-diretso na ako. So there are seasons when God allows us to walk through deep valleys, painful battles and impossible situations. Pero ang kagandahan, not to destroy us. Pinapayagan tayo ng Panginoon sa ganitong mga sitwasyon, hindi para wasakin tayo, hindi para panghinain tayo, at hindi para takutin tayo. So whatever the fire we are facing today is not the end of our story. It is the training ground. Yes, training ground for greater spiritual authority. It is also a training ground for deeper intimacy with God. Napaganda, training ground for deeper intimacy with God and stronger confidence in His promise. Ano man yung mga sitwasyon natin ay lalo itong magpalalim sa intimacy natin sa Panginoon. Kung nagtatagumpay tayo, masigit tayong maging intimate sa Diyos. Kung normal yung buhay natin, masigit tayong maging intimate sa Diyos. At kung may challenges, mas lalo tayong maging intimate sa Panginoon. At lalo pang tumatag yung pagtitiwala natin sa kanyang mga pangako. So when everything around us says, give up. Isang kasi may sasabing din, hindi mo na kaya yan, isuko mo na yan, bitiwan mo na yan, tumigil ka na dyan. The Lord is declaring, believe again. Magtiwala lang tayo ng magtiwala, paulit-ulit na magtiwala sa Diyos because God is still working. Amen? God is always working for our good. Ano po? So tatlong bagay ulit. Number 1, mula sa ating reflection ko sa ating teksto, great trials produce great faith. Malalaki man yung mga trials natin, malalaki man yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin, mas nagpo-produce ito ng pananampalataya. Katulad ng kinote ni Apostol Pablo kay Abraham, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, mas lumalaki yung kanyang pag-asa sa Panginoon. Sa kabila ng panghihina niya noong mga panahon na hindi nangyayari, yung mga pinangako sa kanya, wala pang katuparan. Pero hindi siya bumitaw, mas lumaki yung pananampalataya niya sa Diyos. Faith becomes strongest when it is tested, in the middle of pain, uncertainty, and waiting. Kanya maging sensitive tayo doon sa mga test na pinapahintulot ng Panginoon sa atin. So Abraham believed God even when circumstances look impossible. And because of that, he became a father of nations. At ito yung pinangako sa kanya ng ating Panginoon. Kanya sabi rin ni James, doon sa chapter 1, verses 2 and 3, consider it pure joy whenever you face trials, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So napakagandang pinapaunawa po sa atin ng banal na kasulatan. Kanya napakasarap na talagang araw-araw i-absorb natin yung mga salita ng Diyos, sapagkat habang ina-absorb natin ang salita ng Diyos ay walang mga pagsubok na pwedeng makadaig po sa atin. So our present struggle may be the very place where God is building fearless faith inside us. So binibuild lang ng Panginoon, yung masigit pang pananampalataya. The battle is painful, or maybe the battle is painful, but the victory being formed in us is powerful. Tandaan po natin yan. Wala namang pwedeng makadaig sa kapangyarihan ng Diyos. Na habang pinagtitiwalaan natin yan, available yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, available yung victory na nais ng Diyos sa buhay natin. So number 2, God uses sorrow to draw us closer to His throne.
No po, kanya sabi nga kanina, pinapahintulot man ng Diyos yung mga mabibigat na pagsubok, hindi para wasakin tayo, hindi para patigilin tayo, hindi para bigyan tayo ng kalungkutan. So many people, kasama tayo dyan, discover the deepest presence of God, not during comfort, but during brokenness and tears. No po, kasi mas lalo tayong lumalapit sa Kanya. In moments when human strength fails, God teaches us to depend completely on Him. So, walang pinakamasarap na magagawa tayo kundi depend completely sa ating Panginoon. Kanya sabi ni Haring David, ano po, sabi ng Salmista sa Psalm 56 verse 3, "When I am afraid, I put my trust in you." Sabi niya sa Panginoon. Meron akong magandang personal na karanasan dyan. Naikwento ko na sa ibang pagkakataon. Ewan ko kung naikwento ko na dito sa Daybreak Global. Na isang umaga habang nagpe-pray ako doon sa isang destino ko sa may Kawayan, no po sa may Jesus the Savior noon, United Methodist Church. So may mga challenges. Magang-maaga akong nagpe-pray doon, nakaluhod sa may altar ng church. Kasi magkarugtong lang yung parsonage saka yung church. Paglabas ko doon sa parsonage ay malapit na ako doon sa altar kagad. So pagluhod ko, madilim-dilim pa. So maya-maya lang nung malapit na akong matapos mag-pray ay may narinig akong mga yabag na maliliit nagtatatakbo doon sa labas ng church. Then sa Tagalog version nito, napakatinis na tinig, sabi niya, "Kapag ako'y natatakot, o Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak ang aking pagtitiwala." So agad na nagrima sa akin yon. Lumabas ako, hinahanap ko siya nagsasalita, wala na. No po, pero pinanghawakan ko, when I'm afraid, I put my trust in you. Lumuhod uli ako, Lord, di nagkataon lang, ipinarinig mo sa akin yan para higit akong magtiwala sa inyo. And true enough, ano po, nung araw na yon, na-solve yung mga problemang pinagdaraanan. Then I found out later na yung bata pala na umattend doon sa daily Bible vacation, daily vacation school, Bible school na po ng BCS o BBS. At yun yung memory verse nila nung araw na yon. Pero ang aga pa, yung palang batang nagtatatakbo doon sa charts, kahit na magang-maga pa, kasi excited siya doon sa pagpasok uli sa BCS nung araw na yon. Pero ginamit siya ng Panginoon para lalong ipakita na totoong buhay yung Diyos. So our painful experience can become the school of faith if we choose surrender over fear. Na mag-surrender pa rin tayo, magtiwala sa Panginoon. So every cry, every sleepless night, and every burden we carry can become a bridge leading us closer to the heart of God. So patuloy lang tayo yung lumapit sa Panginoon. Hindi tayo mabibigo. Number 3, so the storm before us may be birthing something glorious. Kanya maging yung mga challenges na pinagdaraanan ngayon, no po, galing kami sa nephrologist kahapon. Marami namang mga magandang analysis doon sa sitwasyon ka na ba, pero pinapakidney biopsy pa rin ako ng aking nephrologist at may mga ibang mga test pa na ipapagawa. So pinagpe-pray ko kung magpo-proceed ako doon sa kidney biopsy. At next month may ilang mga test uling gagawin. Then sa aking urologist may mga test din na gagawin. Pero ang good news naman, lagi akong malakas. Ano po? Kung ano yung lakas ko noong malaki-laki pa ang katawan ko, ay ganun pa rin yung lakas ko ngayon. At wala namang mga nadidecline po na mga sitwasyon sa buhay. Kanya po yun yung good news. Hindi lang talaga makita pa kung saan nanggagaling yung proteinuria ko. Kanya sinasuggest yung kidney biopsy. At kung aabot talaga sa kidney biopsy, ako naman ay willing na igo yun. Pero kung mas pinagpe-pray ko na, wag nang umabot doon. So throughout Scripture, every great breakthrough was preceded by great suffering.
Ano po? So, ibig sabihin, lagi pa rin mayroong victory sa ating Panginoon. Minsan sinabi ko po na ah, God is always in the business of victory. Ano po? Available lagi yung victory sa Panginoon. So, kung makikita natin si David, David endured affliction before building for God's kingdom. And Paul carried agony so the gospel could reach nations. So may mga struggles silang pinagdaanan pero naging matagumpay sila. Sa 2 Corinthians 4:17, sinasabi, for our light and momentary troubles, pansamantala lang yan, are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So dahil sa Panginoon po yan. So do not despise your storm, your challenges, or whatever your sufferings right now, because heaven often releases rainbows after thunderclouds. So laging may rainbow na binibigay ang Panginoon. Lagi siyang may mga pangako ng pagtatagumpay. The pressure we feel today may be preparing a greater anointing, greater purpose, and greater harvest tomorrow. Amen po ba dyan? So visualize natin ano po, ang Diyos ay lagi namang piniprepare tayo sa pagtatagumpay. Madalas kong sinasabi dito sa Grace, hindi ba na in-orchestrate ng Panginoon yung ating victory. At madalas ko rin sinasabi, God is the author of every chapter of our lives. At payagan natin siyang isulat lagi ang susunod na chapter ng buhay natin na mayroong pagtatagumpay. Jesus himself walked through suffering, rejection, and the cross before resurrection power was revealed. So, lagi pong ganyan yan. But of course, hindi natin nahangarin na makaranas muna tayo ng suffering. Pero kung inaalaw ng Panginoon yan, huwag tayong bibitaw sa pagtitiwala sa Kanya. Huwag tayong bibitaw sa mga pangako ng Diyos at huwag tayong bibitaw doon sa magagandang pinapakita ng Panginoon sa buhay natin sapagkat walang pangako yung Diyos na Kanyang tinalikuran. Because Christ overcame the grave, our trial will not bury us. Ano po? Yung mga trials natin ay hindi tayo malilibing Diyon sapagkat ibabangon tayo ng Panginoon. It will strengthen, refine, and elevate us for God's glory. Kasi gusto ng Diyos na maparangalan siya sa panahon na napagtagumpayan natin yung lahat ng mga challenges na pinagdadaanan natin. Na dito po ako magko-conclude, hold on to Jesus. No po, hold on to Jesus. For the same Savior who carried the cross will also carry us through every fire until our breakthrough comes. So mawak tayo, kumapit tayo sa Panginoong Jesus. Ito po yung pinakamagandang magagawa natin. Na po, wag nating pahirapan yung scripture sa buhay natin. Wag nating pahirapan yung mga revelation ng Panginoon sa buhay natin na simula pa sa Genesis hanggang doon sa Revelation ay binigay na sa atin yung mga salita para mapuno tayo ng pagtatagumpay. Huwag nating gawing komplikado yung mga nababasa natin sa banal na kasulatan, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. Hold on to Jesus, the author and finisher of our faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So God bless everyone. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Praise God for your life, Pastor Robert. Sabi nga, totoo nga po yun. Ito po yung Amen. na kahit nasaan tayong season, God is always with us. Hindi tayo, wala tayong lusot, wala tayong, wala tayong excuse kahit ano pang nangyayari sa atin. God is always with us at naramdaman po ng bawat isa sa atin yan. Yun po yung yun ang testimony natin at nakikita rin po natin na kung paano kumilos si Lord sa buhay natin. Salamat po, Pastor Robert, sa mabiyaya at encouraging word of wisdom and word ni Lord na isinare niyo sa amin. Sa pagkakataon po ito, extend natin ang ating
Si Pastor Flora po ako, Pastor David. Next na lang po ako. Yes po. Ate Flora. Hi po. Akala ko po si Kaka Josie din ang mauna. Pero ang tanong po dito is, how is your soul feeling today? I can say, Lord, that I am blessed. Narito po kami ngayon ni Sister Pinet. Nasa Liverpool po kami kung nasaan po yung aking anak at ang kanyang family po. Mm-mm. Nandito po kami sa hotel ngayon ni Sister Pinet. So, tulad po ng narinig po natin sa lesson, marami pong storms sa buhay natin. Pero hindi po yung ending yun po, yung mga paghihirap natin. But it is just the beginning ng pagbe-bless po ng Lord sa atin. So in every storm, in my part po, nakadepende lang po ako sa ating Panginoon. Naririnig niyo po lagi yung mga storms ng buhay ko na nawala po, umuwi na po na una yung aking husband at yung aking anak. Pero kung bakit nakatayo pa po ako ay I totally depended on the Lord po. Yung pagpunta ko po dito sa kila Sister Pinet dito sa London, sa UK, at saka sa pag-attend po namin sa conference po sa Peru, hindi po naging madali. It is full of struggles po. Dahil sa kasalukuyan pong giyera, wala pong nagbibiyaheng aeroplano sa amin. Sira-sira po ang aming airport. Pero ay yung storm na yon, alam ko that God is always there. Na siya pa rin po yung nagko-control po ng lahat. Meron din po kaming mga problema ng hindi pagkakaunawaan po sa pamilya, pero God is always there to mend every wounded hearts po. And in the midst of the storm, alam ko po, patuloy lang po tayong on my part. Lagi po akong sa Diyos lamang tumatawag. Sabi nga po, whoever calls on the name of Jesus, they will be saved. At kami po ni Sister Pinet, wala po akong alam na yung mga tumulong po sa anak ko para kung bakit narito sila ngayon, having a good job, ay may sakit na po. Na hindi na po niya nagagalaw yung kanyang mga paa. Nagdasal po kami ni Sister Pinet and God showed us His miracle na yung kamay po niya na hindi na niya nagagalaw. Nagalaw po niya kagabi. And yung sabi nga ni Sister Pinet, yung gloomy face po nung kapatid na yon na si Sister Judith, ang nagalaw po niya kagabi. And with everything that he has done, I just wanna give glory to the Most High God. At alam ko po na in every trials, He is always there beside us. And in our lives, whatever are the struggles, He will allow us to see His glory. Yun lang po ang ma-share ko po ngayon. And thank you for letting me share po. God bless you all po. Praise God. Kasama mo kami sa panalangin at kami po ay nagagalak din sa lahat ng mga storms na na naging victorious ka, ate. Praise God po sa buhay mo. Yes Salamat po. for sharing. Sis Kaka, meron kang meron ka Opo, po. Pastor Babes. Yes. Praise report po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kaya po pala maaga akong pinatapos ng pagluluto. Dahil birthday po pala ngayon ni Pastor Parcasio. Kaya ako po ay talagang kumbaga soaking. Parang sa tingin ko po ako po pinakamatanda dito. Minsan po talagang may pagkakataong akong gustong-gusto ko. Nakakapasok po ako sa Global Daybreak dahil yung pong
mga experiences na kapagpapatatag kay Kaka. Dito sa yung time na ako po biglang natigil ng 2020 sa pagtitinda, pagbibiyahe at para wala kaming argues ng aking asawa. Pero dahil yung mga anak ko may mga asawa na nakahiwalay sa amin, naging very close po kami dahil ang ginawa ng Panginoon bago pa sumikat ang araw. Ang asawa ko po kasi ay nagbababike po siya every morning. May time na talagang pag yung tag-ulan, simula po noong 2021, pumasok kami sa daybreak. Talaga pong pagdating na po niya ng pagbabike, itinatanong po niya kung ano ang naging topic. At nagpatatag po yung mga experiences natin dito sa global at international daybreak. Salamat po sa Panginoon dahil ibang-iba po ang buhay namin. Noong kasalukuyan na kami ay kumbaga nauuna yung aming mga trabaho, yung hanap buhay. Kaya ngayon po napakaganda talagang ng ating ng message ng Panginoon, yung God is stronger than our struggle. At yung po yung layo-layo man tayo, pero yung mga experiences natin sa Panginoon nakapagpapatatag. Lalo-lalo na po kay Kaka. Salamat po. Amen. Thank Amen. you po. Thank you, Kaka. Salamat po for sharing. God bless you din po. Po sa international pray. Meron pa po bang yung mga testimony na yan po yung nagbibigay lakas din sa atin, nagbibigay encouragement sa atin. So, wala po sa edad yan. Lahat po tayo, pagdating sa harap ni Lord, magaganda at mga pogi tayo, di ba, no? Sige po, wala na po bang gustong humabol? Dadako na po tayo sa ating prayer time. Matapos po tayo magsok sa kanyang mga salita sa panalangin. Let him experience your presence in deeper way, O Lord God. Supernatural blessings sa kanya, supernatural protection, guidance, and healing, O Lord God. Alam namin walang imposible sa pangalan mo. Let every message na sabi niya, Panginoon, magbibigay ng blessings, magbibigay ng guidance, O Lord God, sa mga protection, Lord God. Lord, let's bring life and healing and transformation sa lahat ng mga nag-share nila. Lord, sa kanilang dalawa ni Spirit na sa kanilang pagsasama, Lord God, and also sa kanilang pong pagsasama, kanilang pagsasama, Panginoon. Bind them together with more love and more faithful days of their Lord. Bless them also, Lord. Salamat sa 365 days na ibigay sa kanya, Lord. Thank you, oh God, Father, dahil napakabuti niyo sa kanila, Lord. Bring silang inay, and keep them always healthy in every in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Father God, you are our good Father. You are Almighty God. At maraming salamat, Panginoon, the giver of life, O God. Salamat sa buhay ni Pastor Robert. Panginoon, ang inyong anak na ito, O God, na talaga po ang kanyang buhay, Lord, para sa inyo. Sa paglilingkod sa inyong iglesia, Panginoon, upang lumakad, upang sumunod, Panginoon, tangi lamang sa inyong kalooban. Salamat, Lord, na yung kanya pong pananampalataya, Panginoon, Lord, ay tunay na nagbibigay ng bunga, Panginoon, Lord, yung mga tao, mga kaluluwa, Panginoon, na nailapit sa inyo, O God, sa pamamagitan, Panginoon, Lord, ng kanyang mga panalangin, ng kanyang mga yung pagpapatotoo, pag-share, Panginoon, ng inyong mga salita, O God, pag-abot niya, Panginoon, Lord, sa mga tao, O God, you are using him as a
a blessing to many, O God, Lord, so that more and more and more people, Panginoon, will come to know that there is a God na nagmamahal sa kanila at kayang-kaya silang baguhin yung mga buhay, Panginoon. Salamat, O God, na muli ay darating siya sa kanyang panibagong taon ng buhay, O God, sa June 6. Maraming salamat, O God, na patuloy, Panginoon Lord, nakikita namin, O God, kung paano kang kumikilos sa kanyang buhay. Lord, despite ng mga kanyang mga karamdaman, O God, yung mga circumstances sa buhay, Panginoon Lord, nananatili siyang matatag at malakas, Panginoon. Kahit sa physical, siya mismo, O God, ay nagpapatotoo, yung kanyang kalakasan ay hindi nagbabago. Kaya, Panginoon, ang dinideclare namin, Lord, is strength upon strength, favor upon favor, O God, Lord, na more and more divine opportunities ang ibubukas mo sa kanya, Panginoon. Dahil ang anak mo na ito, Panginoon, Lord, ay tunay na yung kanyang paglilingkod sa inyo, Panginoon, ay sa kanyang buhay ay dumadahaloy, ay ginagamit niyo po siya bilang daluyan, Panginoon, Lord, ng maraming mga pagpapala, Lord, na nagmumula din naman sa inyo. Salamat sa kanyang birthday at salamat, Lord, na alam namin, Panginoon, Lord, na patuloy na siya ay inyong gagabayan, sasamahan at mas masigit niyo pang gagamitin, Lord. Bibigyan ng mas marami pang mga taon sa kanyang buhay in Jesus' name. Salamat din po sa buhay ni Sister Myrna na darating din sa kanyang kaarawan bukas. Lord, salamat na itong couple na ito na I am so blessed kapag po lalo na nakikita ko po yung mga posts nila sa Facebook na yung riding in tandem nila na they go, Lord, and humahayo talaga sila, Panginoon. They go and share the gospel and yung anumang sitwasyon, Panginoon, na tinatawag mo sila, oh God, yung hearts nila to obey and to respond and to just truly walk in faith, Panginoon, Lord, na yun ay nakikita, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, kay Sister Myrna na patuloy din ang kanyang alongside ni Pastor Robert, Panginoon, yung pagtatalaga ng kanilang buhay, Lord, sa paglilingkod, Lord, sa inyong iglesia. Patuloy niyo po silang pagpalain pa ng higit-higit, Lord. More and more blessings, siksik, liglig at umaapaw, Ama, ang inyo pong ibibigay sa kanila. And sa kanilang wedding anniversary, Lord, we declare, Panginoon, Lord, yung stronger na bond, oh God, na pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon. Dahil yun, Panginoon, ang tunay na wagas na pag-ibig at pagmamahal, Panginoon, Lord, na ikaw ang nasa kalagitnaan, oh God, ng kanilang kaugnayan sa isa't isa. Panginoon, more years to celebrate together as couple who serve you, who love you, and who love, Panginoon, everything na ginagawa mo sa kanilang buhay. Lord, whatever it is, Lord, thank you. Their hearts are full of gratitude and thanksgiving, Panginoon, sa inyo dahil talagang yung kabutihan mo at yung faithfulness mo sa kanilang mga buhay. Talaga naman nakikita, Panginoon, at naibabahagi nila at marami sa amin at alam namin, di lang kami, maraming mga tao ang nabe-bless, Lord, sa kanila pong mga patotoo at sa kanilang paglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, na paggamit nyo kay Pastor Robert sa devotion na ito, being our leader, Panginoon. Salamat, Lord, na lagi naman din po siyang andyan, Lord, to show support, Panginoon, lalo na dito sa Daybreak. Alam namin, Panginoon, Lord, na yung kanyang puso, Panginoon, Lord, ay palaging, it's always yung overflowing, Panginoon, with love, Panginoon, for you and your church and your people. And so, Lord, we give you all the praise and the glory alone.
sa kanilang mga buhay. In Amen. Jesus' name, this is our declaration by the power of the Holy Spirit, by the amazing grace of Abba Father. Yes, Amen Lord. and amen. 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 We receive in Jesus' name. Thank you, Amen. thank you. Amen. Chairman Rap, pwede pong paki-close kami sa closing prayer. Pakilid sa closing prayer. And then si Pastor Robert na po sa benediction. Okay lang po. Pa-request po ulit po. Sorry po. Pa-request po nang ngayon na po ako babalik po sa Kuwait po. Please include me in your prayers na maging safe po yung flight ko. Hindi po makakancel. Dahil isang terminal pa lang po sa Kuwait ang gumagana. At yung airplane po, Kuwait Airways pa lang po ang lumilipad from UK, from London to Kuwait po. Thank you po for praying for my safe travel. Claim na natin yan, ate, kung paano ka iningatan papunta dyan, pabalik, ganun din ang gagawin niya. Sige po, Chairman Rap. Maraming Hindi po salamat tayo po. po'y dumulog sa ating Panginoon. Our Father, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po Panginoon sa bawat isa na iyong ginather Panginoon sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa patuloy na katugunan ng mga panalangin namin Panginoon, sapagkat ito ang iyong mga pangako Lord God na ano ang hilingin namin Panginoon sa panalangin Panginoon na may pasasalamat. Kayo po ang patuloy na nagtutugon nito Lord God. Lord, we thank you Lord God sa buhay ng bawat isa at sa bawat anak mo po Panginoon na patuloy pong binibigyan Panginoon ng buhay at kalakasan Lord God. At panahon Panginoon to intercede Lord God in behalf of our country, in our brethren, in your church, Lord God, in the world, Lord God, affairs. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na buhay, kalakasan, kalusugan, kagalingan, Panginoon, at sa mga answered prayer, Panginoon, at sa mga gagawin niyo pa po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, at dalangin namin po, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, ihayag at magpahayag, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, Lord God, at sa buhay ng sa mga journey namin, Panginoon, sa buhay na ito, Lord God. Salamat po for giving us opportunity and privilege, Lord God, to commune with you in this platform, O God. Salamat po, Panginoon. And we pray, O God, yung mga kapatid namin, Panginoon, na mga magta-travel, kagaya po ni Sister Flora, Lord God, traveling mercy be upon her, Lord God. At lahat po nung kanyang sasakyan, Panginoon, by air, by land, Lord God. Kayo po, Panginoon, na mag-aayos po nito, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, yung perfect mercy and love po, Panginoon, at feast, Panginoon, ng smooth travel ng maranasan niya po, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa araw na ito na punong-puno po kami, Panginoon, ng pagpasasalamat, Panginoon, sa iyong patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob sa bawat isa, Lord God. We thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na lahat po ng aming itinas ngayon ay tinugon mo na po, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, at patuloy na pasasalamatan ka namin sa buong maghapon, Lord God, ng aming buhay, hanggang sa kami, Panginoon, ay bigyan mo po ng masarap na pagtulog, Panginoon, at panibagong araw muli na kami, Panginoon, ay dudulog sa iyo. At hindi kami magsasawa po, Panginoon, na tumawag sa iyo sa anumang oras, Panginoon, pagkat ikay laging kasama namin, Lord God. Sa iyo po ang pinakamatas na papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Maraming salamat po. Yeah, sige po, patuloy na tanggapin ninyo yung pagpapala ng ating Panginoon. Bago ako mag-benediction, sabi rito sa nakuha kong power card, inspired from Joshua 3:9-13, listen, your miracle will meet you in the midst as you step into your faith. So, piniprepare ng Panginoon yung maraming miracle sa buhay ng bawat isa. At tanggapin po ninyo yung pagpapala ng ating Panginoon
At ngayon, mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagtatapos sa ating gawain, ay hindi matatapos yung mga biyaya, yung mga pangako at pagpapala ng ating Panginoon. Pumayo tayong lahat na taglay yung kapayapaan, pag-asa at higit pang pagtatagumpay. Sumating lahat yung pinakamasaganang bendisyon at pagpapala ng ating kataas-taasang Diyos sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 God Amen. bless you. Amen. Amen.